What is up, man? Welcome back to another YouTube video. Sa video na to, pag-uusapan natin ang 7 false beliefs na meron ng isang lalaki sa isang babae. So usually, ito yung mga tinatawag nating myth. Okay? Myth. Tungkol sa mga babae na sigurado ako meron ka dito. Okay? Meron ka mga 2, 3 dito. That's actually affecting your dating and your relationships when it comes to women. So sa mga bago sa channel ko, I'm Joms and I help Filipino men na magkaroon ng isang loyal, loving, submissive na babae sa buhay nila. So kung ikaw ay isang lalaki and you want to understand and to know how to attract those kind of women, those kind of healthy women, then welcome to my channel. Subscribe ka sa channel ko dahil almost weekly and daily nag-upload ako ng videos na sa tingin ko makakatulong din sa inyo dahil sa akin nakatulong yon. So itong mga videos na to is based on my experiences and sa learnings na nakukuha ko as my life goes by. Kaya kung ikaw ay gusto mong maging best masculine version of yourself at maka-attract ng isang feminine na babae sa buhay mo, then you might want to improve your masculine energy and also understand the feminine. So back to the video. So meron ako ditong 7 false belief na meron ng isang lalaki pagdating sa mga babae. So, ito yung mga rason, okay? Itong mga false beliefs na to, ang rason kung bakit kinakabahan ka sa mga babae, masyado mong iniisip, yung iniisip, o kung ano yung tingin niya sa'yo, hindi ka honest at transparent. Kumbaga, nagtatago ka. Kumbaga, tinatago mo yung flaws mo, yung mga insecurities mo sa mga babae. Nilalagay mo siya sa pedestal at galit ka sa lahat ng mga babae. Ito din yung rason kung bakit hirap ka mag-maintain ng relationships. Kumbaga, puro short term lang yung nakukuha mo at hindi ka nagkakaroon ng long-term, intimate relationship sa isang babae. So, kung meron kang mga ganito, kung ito yung mga nangyayari sa'yo sa buhay mo ngayon, malamang at sa malamang sa alamang, meron kang false belief o mga myth na sa tingin mo totoo, kaya nakaka-apekto sa dating and relationship mo. So, kung ano-ano ba yon? Ano-ano ba yon? Bibigyan ko kayo ng 7. So, una, dito tayo. First false belief about women is ayaw nila ng sex. Okay? So, akala mo hindi sila sexual creatures. Ito yung dahilan kung bakit takot ka mag-flirt, takot ka mag-escalate, gusto mo parang friendly lang, kasi akala mo ayaw nila ng sex. Okay? Pero sa totoo, women are the most evolved sexual creature. Okay? They are the most evolved sexual creature. Isipin mo, ginawa sila na kaya nila mag-multiple orgasm. Okay? Compared sa men. Okay? Mas pleasurable sa kanila yung sex compared sa men. Okay? So, pareho lang. So, both of us ay gusto ng sexual pleasure. Okay? They like having sex. Masaya sila tuwing ginagawa yon. Hindi nila ayaw yon. Okay? So, syempre, gusto nila nakipag-sex sa mga lalaking gusto nila. Okay? That's why it's really important kapag nalaman mo na high interest sa'yo yung girl, huwag ka na maging passive. You should escalate slowly. Again, escalate slowly. So, gagawa ko ng another video dyan on how to escalate slowly kapag nalaman mong sexually attracted sa'yo ang isang babae. Kasi kung never ka nag-escalate sexually, okay, hindi ka niya makikita as her intimate partner. That's why sexual escalation or escalations are very important when it comes to building intimate relationship with women. Kasi kung walang sex, okay, kung walang intimacy between the two of you, ang relationship nyo lang ay friendship. Okay? Ang pinagkaiba ng isang friendly relationship sa isang intimate relationship ay may nangyayaring intimacy. Kasama na doon yung sex. Alright? So, women like being penetrated physically and spiritually by a confident and masterful man. Okay? So, physically and spiritually. Okay? Literally, gusto nilang nape-penetrate sila literally and figuratively. Gusto nilang nape-penetrate sila ng isang confident, conscious, okay? Masterful man. Nape-penetrate hindi lang yung hindi lang yung katawan nila, but also their spirit, their hearts, their mind. So you want to be that kind of guy that can penetrate her literally and figuratively. Right. Next, number 2. Pangalawang false belief about women na meron ka kaya nakaka-apekto sa dating and relationships mo
is gusto lang nila ay mga lalaking kind and respectful. Okay? Usually, ito yung belief o false belief ng mga torpe. Okay? Torpe nice guys. Okay? So, hindi ko naman sila masisisi. Okay? Di naman natin sila masisili. Ako, hindi ko sila masisisi kasi usually ito yung lagi yung sinasabi ng mga babae sa social media. Gusto ko ng lalaking gentleman. Gusto ko ng lalaking kind. Gusto ko ng lalaking loyal, respectful. Ganyan. Okay? However, ang hindi nila sinasabi doon ay gusto lang nila tong makuha sa mga lalaking gusto na nila. Okay? Na meron silang nararamdamang sexual attraction. Kasi kung kind at kung pagiging kind at pagiging respectful lang ang kailangan para magustuhan ka ng babae, edi dapat lahat ng lalaki gusto na nila. Kasi bare ano yun eh. Yun yung standard ngayon eh. You should be kind and respectful to all. Okay? To all humans. To all people. So, hindi sapat ang pagiging kind, respectful, loyal, gentleman mo para magustuhan ka ng isang babae. Alright? So, in reality, they are repelled by passive, pleasing, and predictable men. Hindi naman talaga masama ang pagiging kind and respectful. Again, it's a good trait o meron kang good character if you are kind, you are respectful, you are being a gentleman. Pero kung ikaw ay pleasing, passive, and also predictable, then marerepel mo yung mga babae. Kasi again, yung mga nice guys, ito lang yung ginagawa. Yung mga torpe, akala nila sapat na yung pagiging kind, pagiging respectful, pagiging gentleman para magustuhan sila ng babae. Pero, ano lang yun, you should do more. Okay? Para magustuhan ka ng isang babae. Next, number 3. Pangatlong false belief na meron ng lalaki about women is number 3, ang hirap intindihin ng mga babae. Okay, mahihirapan ka talagang intindihin ang mga babae. Lalong-lalo na kung ginagamitan mo ng male logic para i-analyze ang perspective ng babae. Okay? Ang perspective ng babae is usually emotional and feeling-based. Kung gagamitan mo ng male logic ang isang emotional and feeling-based perspective, maguguluhan ka talaga. Okay? Sabi niya ganito, sabi niya ganyan. Sa logic natin, tama yun. Pero sa female logic, iba. Okay? Again, women are emotional and feeling-based creatures. So, mas emotional sila at tayo mas logical. So, kung gagamitan mo ng male logic ang female emotions, hindi mo talaga sila maiintindihan. So, now, Jones, sobrang frustrated na ako. Hindi ko talaga alam kung anong gusto ng mga babae. Hindi ko talaga alam kung anong gusto niya. Okay, ito lang ang tatandaan mo. Women are security-seeking creatures. Ibig sabihin, ang number 1 priority nila is yung kanilang safety. Okay? They always seek security. They always seek for safety. Okay? Kaya attracted sila sa mga lalaking feeling nila safe sila at kaya silang protektahan from danger. So hindi kaya sabi ko sa inyo, hindi sapat ang pagiging kind and respectful lang. Again, that's our good traits. This signals safety. However, this does not signal protection. If you want to signal protection, you need to have this killer edge, killer instinct. Meron kang edginess. May dating ka na feeling nila kaya mong maging dangerous. Okay, kaya mong maging violente para protektahan sila. Okay? So yun yung hindi nila sinasabi. Okay? So, tandaan mo lagi, women are security-seeking creatures. Okay, gusto nila lalaki na kaya silang protektahan. Okay? Na kayang mag-provide ng safety sa kanila. Hindi lang physically, hindi lang financially. Okay? But also emotionally and spiritually. So, yun yung key.
in order for you to attract and maintain relationships with women. So again, women are security-seeking creatures whose logic is very fluid and highly influenced by their emotional state. Okay? Once you understand this one, that women are security-seeking creatures whose logic is very fluid and highly influenced by their emotional state, they will become simple and very predictable. Kasi kabisado mo na eh, alam mo nang very emotional sila, feeling based. Kung ano yung usually kasi kung ano yung feelings nila, usually yun yung facts. Women's emotions are facts for them. Totoo sa kanila kung ano yung nararamdaman nila. Okay, and pabago-bago nga yung feelings nila. And sabi nga ni David Deida sa kanyang book, is women are like the weather. Okay, pabago-bago. Hindi predictable. Okay? At ikaw, ang duty mo or responsibility mo sa isang relationship, kung bumubuo ka ng relationship sa isang babae, is to be their stone, to be their mountain. Very grounded ka lang. So kahit gaano pa kagulo, okay, kahit gaano pa ka-trigger ang isang babae, kaya mong maging stone, kaya mong maging mountain, unmovable, grounded. Hindi ka nakaka-apektuhan ng tantrums, nag nila. Okay? Kaya mong mag-reinforce ng boundaries. Hindi ka nanliliit kapag nananaging sila. Kumbaga, kaya mo pa rin tumayo sa sarili mo pa, meron kang spine at bayat. Okay? You can put them into their place. Okay? You have this ability, you have this assertive, commanding leader energy na kapag sobrang gulo na niya na, kaya mo siyang, you can put her back into her place. Okay, next, number 4. Pang-apat na false belief about women na meron ka. Gusto niya ng queen or princess treatment. Okay? Totoo to. Totoong gusto niya ng queen or princess treatment kung pinoposisyon mo din ang sarili mo bilang hari at hindi bilang isang alipin. Kasi totoo naman na gusto niya ng queen or princess treatment. Sino ba namang babae ang ayaw niyan? Because again, they're looking for someone who can lead them. They're looking for a leader. So gusto nila siyempre maging queen sa isang king. At hindi maging queen sa isang alipin. So usually ito yung pagkakamali ng mga lalaki. Binibigyan nila ng queen or princess treatment pero hindi nila alam naging alipin na sila sa paningin ng babae. Bakit? Kasi yes lang ng yes. Bigay lang ng bigay kung anong gusto. Di ba ganun yung ginagawa ng mga alipin sa mga reyna? Sige po, lahat po gagawin ko para sa inyo. O ito, ano pong gusto nyo? Ito, bibigay ko sa'yo. Lahat ng gusto mo, ibibigay ko. Lahat ng gusto mong gawin ko, ay gagawin ko. Wala nang say. Wala nang boundaries. Ina-abandon na yung sariling values and principles para lang ma-please yung queen. Okay? So, nangyayari, nagiging alipin ka sa paningin ng babae. And once na naramdaman ng babae na, pucha, parang alipin tong lalaking to. Ang gagawin lang niya is uubusin niya yung resources mo. Titingnan niya kung hanggang saan yung ibibigay mo sa kanya. Kung hanggang saan kanya pwedeng apak-apakan. And then at the end of the day, iiwan ka lang din niya. Kasi again, nakikita niya na wala kang self-respect eh. So bakit kanya re-respetuhin? Lahat gagawin mo para sa kanya, wala kang say. Alipin ka lang. So kung bibigyan mo siya ng queen or princess treatment, make sure na pinuposisyon mo yung sarili mo bilang hari. You are the king. Ibig sabihin, meron kang boundaries. Okay? Na mas priority mo yung buong kingdom mo, yung buong nasasakupan mo kaysa sa kanya. Okay? Mas priority mo yung mission, mas priority mo yung purpose ng kingdom mo, yung purpose mo bilang hari kaysa sa kanya. Okay? Na hindi mo kayang ipagpalit yung values
na kaya mong mag-reinforce ng boundaries kapag sa tingin mo sumusobra na siya. Na kaya mong mag-say ng no. Yun yung pinakamadaling way. Kaya mo humindi. Na meron kang other priorities other than her. That's how you can position yourself as a king. Na hindi ka under. Huwag mo ilalagay sa pedestal ang babae kasi ayaw niya. Ayaw niyang nilalagay siya sa pedestal. She wants to be on the side. In the side or on the side of a king. Nagsusuporta lang siya. Na merong magli-lead at magsi-step up para sa kanya. Na magpo-provide ng structure, magpo-provide ng boundaries for her. Okay? Tandaan mo na hindi superior ang mga babae sa lalaki. Okay? So we are made to complement each other. So hindi superior ang babae kaysa sa lalaki. Usually, ito yung hierarchy, yung structure. It's God, man, woman, children. Okay? So, God ang si God. Okay? Si God ang pinaka-superior sa lahat. Okay? That's why the man submits to God. Woman submits to man and God. The children submits to her, to their mother, to the woman. And submits to the husband, to the man, and to God. Yun yung hierarchy. So you are born, if ikaw ay nasa default, kung ikaw ay pinanganak na merong default masculine energy, kumbaga masculine na lalaki ka talaga, malamang sa alamang, nasa masculine side ka. Kasi pinapanood mo tong video na to, ibig sabihin meron kang interest to be the best masculine version of yourself. Ibig sabihin, ang default state mo talaga is masculine. So you are born to lead. Hindi para maging alipin lang o sunod-sunuran ng isang babae. Next, number 5. Panglimang false belief about women na meron ka bilang isang lalaki is mas expert ang babae sa relationships. Ito yung dahilan kung bakit, ito yung isa sa dahilan kung bakit nagpapa-under ang isang lalaki. Na feeling ng lalaki na mas magaling yung babae sa lahat. Mas magaling ang babae pagdating sa relationships. Mas magaling ang babae pagdating sa finance. Mas magaling ang babae kaysa sa ganito. Well, meron naman talaga strength ang babae when it comes sa isang relationship. But never ever give yung leadership position sa isang babae. That is the fastest way to make her dry. Matutuyo siya sa'yo, hindi ka na niya magugustuhan. Because again, as a feminine woman, kapag feminine yung babaeng nakuha mo, ang pinakagusto niyang gawin is to submit and support his man. Once na binigay mo sa kanya yung leadership, is mawawala siya ngayon sa default feminine energy niya. Mapipilitan siya ngayon na maging masculine sa isang relationship. At pag napilitan siya maging masculine sa isang relationship, dahil nga hindi yun ang default state niya, ay mapapagod at mababurn out siya. Kasi hindi nga natural yun sa kanya. So, mangyari, matutuyo na siya, mawawalan siya ng gana, kasi feeling niya, siya lang mag-isa. No one is stepping up for her. And she is craving for that kind of man. Okay? So, hindi expert ang babae sa relationship. Okay? Pareho lang kayo. Pareho lang ang babae at lalaki na hindi magaling sa relationship. But with a good dynamic, with honest and open communication, is pwede mong magagawa nyo ng paraan para maging maayos yung relationship nyo. Again, it takes two to tango. Sa relationship, may ambag dapat ang babae, may ambag din dapat ang lalaki in order for it to work. Hindi one-sided lang. Okay? Because 90% of the time, ang relationship model na sinusunod ng isang babae ay galing lang sa pantasya nila. Sa mga movies, sa mga books na binabasa nila, sa mga telenovelas, K-dramas. Usually, doon lang nila minomodel yung kanilang relationship models.
Pero sa totoo, ang pinaka-model mo talaga when it comes to relationship is your parents. Okay? Makukuha mo yung kanilang behaviors when it comes to relationship. Mapapasa din nila yung wounds na meron sila sa isang relationship sa'yo, and mag-show up yon kapag nakipagrelasyon ka sa babae. Okay? That's why it's very important in order for you to know kung ano yung mga relationship wounds mo para hindi mo na mapasa to sa next generation, sa mga magiging anak mo. If you want to have a better relationship than your mom, than your parents, then you need to know what are the what are the wounds, what are the kind of behaviors na naipasa nila sa'yo. Okay, lalabas at lalabas lang yan once nag-try ka makipag-interact sa women. Okay? So, hindi expert ang babae sa relationship, pero ano ba talaga yung gusto nila? Again, they are craving for a man who can step up, provide leadership, and structure that they lack. Tandaan mo, ang babae, kaya nga sinasabi nila, ang babae ang ilaw ng tahanan at ang lalaki ang pundasyon o ang haligi ng tahanan. So you want to provide them structure. Okay? Ikaw ang magli-lead ng relationship in order for them para magkaroon ng ilaw, para, tignan mo, kapag ang poste ng ilaw, pagkumparahin mo, saan mas maliwanag ang poste ng Meralco? Sa labas o pag nilagay mo sa bahay mo? Di ba parang mas makinang o mas vibrant, mas bright ang ilaw kapag naka-contain na sa isang container. So, ganun din ang feminine energy. In order for her to uh, to become brighter or to become more powerful, kumbaga, more vibrant, kailangan niya ngayon ng structure, kaya kailangan niya ng haligi, kailangan niya ng leader, kailangan niya ng lalaki magsi-step up, magpo-provide ng leadership, at magpo-provide ng structure sa kanya. In that way, she will be in her most divine feminine energy. Okay? Next, pang-anim na false belief about women na meron ka bilang isang lalaki is, sobrang common nito. Gusto lang nila ay mga pogi, mayaman, matangkad, sikat, o merong status. Palagi kong naririnig yan, man. Palagi kong naririnig yan. Kapag ito yung sinabi ng isang lalaki sa akin na, gusto lang naman yan, pogi. Gusto lang naman yan, mayaman. Gusto lang naman yan, sikat, o may status. Kaya lang niya nagustuhan yan kasi pogi yan. Kaya niya nagustuhan yan kasi status yan, politiko yan. Para sa akin, kitang-kita na surface level lang ang perspective nila when it comes to women. Okay? Again, sinabi ko sa inyo kanina, physical and financial are surface level. Okay? It is only, kumbaga, it can only open you the door. Okay? Pero, hindi mo kayang maka-maintain ng relationship kung physically attractive ka lang at mayaman ka. Okay? Kasi para sa akin, apat yan. You need to be physically strong, financially strong, emotionally strong, and also spiritually strong. So yung unang dalawa, yung physical and financial, sapat lang yan in order for you to spark attraction. But to maintain attraction, kailangan mo yung last two. Kailangan mo ng emotional and spiritual strength. That's how you maintain relationships. So again, yung pagiging pogi, pagiging mayaman, patangkad, pagiging sikat, o pagkakaroon ng status, this will only help you sa first phase ng attraction because it causes attention. But pagiging pogi, pagiging mayaman, pagiging matangkad, pagiging sikat o status are not enough to make her stay. Okay? That's why surface level lang yung perspective na ganito. Kung lalaliman mo, hindi sapat ang physical strength, hindi sapat ang financial status in order for you to keep women. Kasi kung titingnan mo, a lot of celebrities, a lot of politicians,
a lot of billionaires are being divorced and cheated on by women. Ang popogi na nila. May status na sila. Marami na silang pera, pero bakit dinidivorce pa rin sila ng mga babae? Bakit single pa din sila? Hirap sila pagdating sa babae. Because surface level lang yung nakikita nila. Wala silang inner work. Kumbaga, puro outer work lang meron sila. Physical, nakikita lang. Pero yung inner work, yun yung lacking, yun yung wala. In order for you to make a woman stay, is kailangan emotional regulated ka. Okay? And also spiritually. Hindi ka spiritually lost. Okay? Kasi kahit anong pogi, kahit anong yaman mo, o kahit gaano ka kasikat, o kahit sobrang taas ng status mo, kilala ka. Kung ikaw ay emotionally unsafe, emotionally dependent, and also spiritually lost, hindi mo kayang mag-lead ng isang relationship. Hindi magiging safe. Asan yun? Hindi magiging safe sa'yo. Again, women are security-seeking creatures. Hindi niya ma-fulfill na safe sa'yo. Well, sa una, ma-attract mo talaga siya because yung pagiging pogi, pagiging mayaman, pagkakaroon ng status, it captures attention. Pero hindi sapat yun in order for you to lock in that girl. Again, ang goal natin sa relationships is to find you a loyal, loving, submissive woman in your life and to keep that woman. So if you want to keep that woman, kailangan hindi surface level lang, hindi lang surface level ang perspective mo pagdating sa relationship. Okay? Because women are attracted to strength, confidence, and ambition. Diyan talaga sila attracted. If meron ka nito, you can keep her. Kasi kung titingnan mo, itong strength, confidence, and ambition. Kapag meron ka nito, ang resulta nito ay ito. Yung pagiging sikat, mayaman mo, ay resulta lang yun dahil ikaw ay confident, ikaw ay merong ambisyon, at ikaw ay nagsisignal ng strength. Okay, meron kang capability. These are only the results of these characteristics. Ang nakikita mo lang ay resulta. But in a deeper level, if you zoom out, if lumalim ka pa, ito lang talaga yun. Women are attracted to strength, confidence, and ambition because, again, they are security-seeking creatures. Okay? So kung hindi ka pogi, kung hindi ka mayaman, kung hindi ka matangkad, sikat, o may status, kayang-kaya mo pa rin magkaroon ng isang feminine na babae sa buhay mo. As long as you work on these characteristics. Work on your strength. Kung hindi ka pogi, lakasan mo yung dating mo. Okay, kung hindi ka binayaan ng mukha ni Daniel Padilla, hindi ka binayaan ng mukha ni James Reid, bawiin mo sa strength. So, how can you be physically strength kung hindi ka binayaan sa physical features, hindi ka binayaan ng height, hindi ka binayaan ng matangos na ilong? Bawiin mo sa strength. So, how can you build a strong physical features? By hitting the gym, fitness, grooming, maging mabango ka, magmukha at magiging mabango ka. Buhok mo. Find your haircut. Find your hairstyle. Your hygiene. Ayan, magpabango ka, maligo ka, mag-toothbrush ka. Gupitan mo yung kuko mo. Kasi kayang-kayang mabawi yun. Yung kahit di ka pogi, lakas lang na nadating. Yun yung magiging puhunan mo. Sa damit, fashion, magkaroon ka ng effort na pumorma. Okay? Next, lastly,
Pampitong false belief about women. Babae ang tanging kukumpleto at magpapasaya ng buhay ko. Okay? Ito yung pinakamalalang belief about women. Na babae ang kukumpleto sa buhay niya. Babae lang ang magpapasaya. Okay? Kung malungkot ka ngayon at feeling mo babae lang ang magiging solusyon sa malungkot mong buhay, sa malungkot, boring mong buhay, diyan ka nagkakamali. Okay? Kung sa tingin mo ang babae ang kukumpleto ng buhay mo, mas magiging frustrated, mas magiging resentful, at mas magiging miserable lang ang buhay mo. No wonder why bakit galit na galit ka sa mga babae. No wonder why sobrang frustrated ka when it comes to women. No wonder why sobrang miserable ng buhay mo ngayon. It's because binibigyan mo sila ng power over your life. Sa kanila nakadepende. You are being dependent, emotionally dependent sa kanila. Sila yung may control ng buhay mo imbes na ikaw. So tandaan mo, you are responsible for creating yourself a fun and interesting life. Duty mo yan. Responsibility mo yan. Hindi responsibilidad ng isang babae na bigyan ka ng peace, bigyan ka ng fun, bigyan ka ng interesting life. Kasi ang duty lang ng babae is to multiply and to amplify your current state, your current life. So kung miserable ka ngayon at nagdagdag ka ng babae sa buhay mo, idadamay mo lang siya. Magiging miserable times 10 lang din ang buhay mo. Pero kung nasa positive state ka ngayon, okay? Sobrang fun, interesting ng buhay mo. At nagpasok ka ng babae, ng feminine, okay? Ng healthy, feminine na babae sa buhay mo. Is magta-times 10 pa yung saya ng buhay mo. Kasi again, women are just multipliers and amplifiers of your life. Okay? So dahil ikaw ang merong responsibilidad to create your fun and interesting life. Okay? Ang tinatawag ko dito is, ikaw ang bubuo ng sarili mong mundo. Okay? Meron kang self-sustainable world. Ibig sabihin, hindi ka dependent sa ibang tao o sa external na mga tao. Hindi ka dependent sa babae para maging masaya. Kaya meron kang self-sustainable world, kaya mong i-sustain yung sarili mong mundo. Kaya mong maging masaya kahit mag-isa. Pero kahit masaya ka mag-isa, you are still open to invite people inside your world. Pero dahil nga, alam mo, you know how much investments, you know how much energy, time, and money to build a self-sustainable world, is mas careful ka ngayon. So, meron ka mga boundaries doon sa self-sustainable world mo. Okay? Pipiliin mo lang yung babae na willing pumasok sa mundo mo, willing, okay? Willing na i-exercise yung boundaries and also yung values mo. Kasi again, pinoprotektahan mo nga yung mundo mo. Hindi mo sisirain ang mundo mo. Hindi mo babaguhin yung values mo. Hindi mo babaguhin yung boundaries mo para lang makip mo isang babae. Kasi that's a disaster. Again, mas gusto ng babae na pumapasok sa mundo ng lalaki. Ayaw nilang ikaw ang pilit na pumapasok sa mundo nila. Nire-repel ka nila. Kasi again, they're looking for someone that will provide leadership for them. Okay? So, how can you be responsible on creating yourself a fun and interesting life? Easy lang yun. Find your purpose. Gawin nyo yung passion nyo. You take risk. You welcome challenges sa buhay nyo. Magkaroon kayo ng hobbies. And also, pinaka-importante, magkaroon kayo ng brotherhood. Ibig sabihin, i-expose mo yung sarili mo sa mga lalaking ginagawa yung action, ginagawa yung efforts para maging best masculine version nila. And also, china-challenge ka to be your best masculine version. Humanap ka ng ganung barkada. So kung naghahanap ka ng ganung barkada, I want to invite you sa tinatawag kong Man Cave PH. Okay, gumawa ako ng community in which dito pinag-uusapan namin on how to be the best masculine version of yourself. Magkakaroon ka dito ng access sa lahat ng dating and masculinity programs ko, plus access sa community. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng access sa mga
lalaking who are doing the work to be their best masculine version. So, Man Cave PH yan. School community yan. Punta ka lang sa school.com/mancaveph-5222. So, pwede mong makita yan sa description box. Link sa description box ng YouTube video na to. Or pumunta ka sa IG ko at joms.jonas. Andun siya sa link sa profile ko. So, yun. So, kung naghahanap ka ng isang community, join the Man Cave PH now. Merong 7-day free trial yan. Sobrang mura lang yan. Sobrang dami mong value makukuha sa loob. So yun lang. Hopefully you enjoyed this video and I'll see you on the next one. Let's go.